Istorya Tagalog Horror Stories. Haunted House. Iyon mismo ang titulo ng pelikulang gagawin ng isa sa pinakasikat na teenage heartthrob na si Bernard Jimeno. Nang unang sabihin ni Bernard na ang susunod nitong film project ay may genre-ng horror, may naramdaman na agad na kakaiba si Mang Ben. Hindi maipaliwanag ng matanda kung bakit. Si Mang Ben ay may malaking bahagi ng buhay ng movie star na si Bernard Jimeno dahil ito ang tumatayo niyang driver, alalay, bodyguard at tatay-tatayan na rin. Nang malaman ni Mang Ben na sa isang haunted house sa Cagayan de Oro gagawin ang shooting, parang lalo siyang nakaramdam ng hindi maganda. Ewan ba niya pero sa unang pagkakataon na gagawa ng horror movie ang alaga niya ay nag-iiwan talaga iyon ng mga kilabot sa katawan. Masamang premonition, maaari, pero sino ang naniniwala sa kanya? Alalay lang siya ni Bernard Jimeno. Sino siya para sabihin dito na huwag niyang tanggapin ang movie offer dahil nagdudulot iyon sa kanya ng isang hindi magandang pakiramdam. Tatay Ben, Martes pa po ng madaling araw ang biyahe natin pa Cagayan de Oro. More or less, aabutin tayo ng 2 linggo doon kapag walang naging aberya sa shooting. Pero babalik tayo ng Maynila sa weekend, sabi ni manager. May guesting raw ako sa isang television talk show at interview na din sa isang glossy magazine. Wika ni Bernard na hawak ang kinakabisang script at nakahiga sa van. Hindi mo dapat tinanggap ang pelikulang iyan. May masamang mangyayari sa'yo. Maniwala ka, masama talaga ang kutob ko. Hindi mapakaling sabi ni Mang Ben sa kanyang alaga. Ano po? Pwede ba Tatay Ben? Tigilan niyo ang pagiging sobrang mapamahiin. Pati ako'y kinikilabutan sa sinasabi niyo po. Wika ni Bernard. Ang mabuti pa Tatay Ben, iayos niyo na lang yung mga dadalhin ko sa shooting. Kinakabisado ko tong mga linya ko eh. Hindi ko ito masasaulo pag patuloy niyo akong tatakutin. Sige, pasensya na Bernard. Hindi lang siguro ako komportable na horror ang gagawin mong pelikula. Sagot ni Tatay Ben kay Bernard. Sus Tatay Ben, aminin mo na kasing ang dali mong matakot. Alam kong sa salita pa lang ng haunted house ay apektado ka na. Natatawa at naiiling na sambit ni Bernard. Siguro nga Bernard. Sige, kabisaduhin mo na nga ang script mo. Pasensya ka na Bernard sabi ni Mang Ben kay Bernard. Napapailing na tiningnan na lamang ni Bernard ang matandang si Mang Ben. Eksakto sa oras na nasa cold sleep nang ihatid ni Mang Ben sa location si Bernard. Isang maliit na bungalow ang nirentahan ng producer para tirhan ng lalaki malapit sa lokasyon. Isa sa mga katangian ng teenage movie star ang pagiging profesional, kaya maraming film producer ang pumupuri kay Bernard Jimeno. Pagdating kasi nito sa shooting ay kabisado na ang mga dialogue nito. Kumpleto rin ito sa mga gamit. Pati mineral water nito ay may bitbit si Mang Ben kaya hindi na naaabala pa ang mga production assistant o film crew. Wala rin itong ere at madaling pakisamahan. Prediksyon nga na magtatagal si Bernard sa industriya dahil sa mga katangian niyang ito na bihira na ang mga mayroon lalo at sa mga kabataang artista. Tulad ng dati,
ay nasa hindi kalayuan si Mang Ben. Nag-oobserba ito. Naghihintay sa anumang iutos ni Bernard at tinitiyak na malayo sa kapahamakan ang binatilyong itinuri na niyang parang tunay na anak. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Mang Ben nang masagiran ng paningin ang haunted house na pagdarausan ng shooting. Mula sa kinaroroonan ay kitang-kita ang paglabas ng mga kulay itim na usok na sigurado niya mga espiritong nakatira sa lumang bahay. Marahil ay nabubulabog ang mga ito sa pagdating ng maraming tao mula sa direktor at mga artista, mga propsmen at film crew at mga manonood na umaapaw sa mga designadong lugar. Nanlamig at nanginig ang buong katawan ni Mang Ben. Binalot siya ng matinding takot, pero may isang kakaibang init rin na gumapang sa mga kalamnan niya. Pakiramdam niya ay pumasok sa butas ng ilong niya at butas ng tenga ang itim na usok, at ngayon ay hinihigop ang kanyang hininga, at bigla ay naisip niya si Bernard. Si Bernard, baka kung ano ang mangyari kay Bernard at kailangan niya itong iligtas. Kaya bago pa siya napigil ng mga maaaring humarang sa kanya, mabilis nang nakasibat ng takbo si Mang Ben papasok sa loob ng haunted house. "Bernard! Bernard!" sigaw ni Mang Ben. Tila iisang taong napalingon ang mga tao na abalang lahat habang umiikot ang kamera. "Cut!" galit na sigaw ni Direk Marco. Ang sumunod ay ang pagmumura ng direktor dahil nasayang ang film sa magandang eksenang kinukunan. "Anak ng bakunawa naman!" gigil na sabi ng direktor kay Mang Ben. Galit na galit ito, at pagkanoon ng mood ng direktor ay walang gustong lumapit dito dahil tiyak na makakatikim ng hindi magandang mga salita. "Anong problema, Mang Ben? Sinira mo ang momentum ng mga artista ko at sinira mo ng mood ko." Nakapamewang si Direk Marco habang sinisita ang matanda. Kasi ang akala ko, ang mga itim na usok na nakita ko ay mga kaluluwang itim. Hindi magkandatuto sa pagpapaliwanag si Mang Ben. Natigilan ang direktor, pero pagkatapos ay tinitignan ng masama ang matanda. "Por Diyos, por Santo, Mang Ben, kaya horror ang pelikulang ito ay dahil nga nakakatakot. Pero hindi ibig sabihin nun ay okay lang na bulabugin mo ang shooting," sabi ng direktor kay Mang Ben. Dire-diretso, sunod-sunod ang pagtango ni Mang Ben na halatang ilang at takot sa direktor. Parang ganun nga, Direk eh. Akala ko kasi kung ano nang nangyari kay Bernard," ang paliwanag ni Mang Ben sa direktor. Pasensya na Direk," ang hiyang-hiyang sabi, at saka pasimpleng tumingin sa kinaroroonan ni Bernard. Payokong lumabas ng lumang bahay si Mang Ben. Bago naman tuluyang nakalayo ay narinig niyang tinawag ni Direk Marco si Bernard at pinagsabihan ito. Nagmadali siya para makalayo doon, pero ilang sandali pa'y narinig na ang tinig ni Bernard. Tinawag siya nito at siya'y lumingon. "Tatay Ben, dun ka na muna sa kotse at magpahinga. Ipapatawag na lang kita pag kailangan kita," sabi ni Bernard sa tinig na nakikiusap ito sa matanda. Tumango si Mang Ben. Alam niya na sinabihan ng direktor ang binata na ayaw makita nito ang kanyang muka. Kilala niya si Direk Marco.
Tiyak na iyon ang sinabi nito kay Bernard. Nakayuko pa rin niyang tinungo ang kotse habang hatid siya ng bulungan ng mga usiserong nakabantay doon. Pabuntong hiningang binuksan ni Mang Ben ang kotse. Nakapasok na siya sa loob nang marinig ang malakas na tilian. Ang mga iyon ang klase ng tili na hindi dahil nakakita ng artista kundi puno ng sindak. Umangat ang mga mata ni Mang Ben at kitang-kita niya kung paanong nabuo at nagpormang tao ang mga usok na nanggaling sa pinagshootingang haunted house. Patungo ang mga ito sa hilera ng mga tagahangang nagkakagulo at nagtitilian. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Mang Ben. Tulad niya, napaniwala siya ng itim na usok. Pero effects lang ang mga iyon na nagmumula sa makinang na ginamit sa shooting. Pero bigla, dinunggol ng kaba ang dibdib niya nang makita ang nagtatakbuhang mga tao sa kung saang-saang direksyon. Habol ang mga ito ng maiitim na usok. Hindi lang iyon, pumapasok ang mga usok sa katawan ng bawat taong aabutan nito. Pumapasok ang mga ito sa mga butas ng muka, bibig, ilong, tenga, at pagkatapos maninigas ang mga ito na tila mga zombie saka babagsak sa lupa. Mabilis na nagpasya si Mang Ben. Kakaiba na ito. Hindi na siya maniniwalang simpleng movie effects lang ang mga nasaksihan niya. Tila kidlat na tumakbo si Mang Ben. Hindi na importante sa kanya kung magalit si Derek Marco. Kailangang mailigtas niya si Bernard sa nakaambang ng panganib. Pero nagkulat sa bukana ng pintuan ng matanda. Dahil sa loob ng haunted house, bagamat at patuloy na umiikot ang kamera, ay pawang walang buhay na nakahandusay sina Bernard, Derek Marco at lahat ng taong involved sa paggawa ng pelikula. Diyos ko, Bernard! Sigaw ni Mang Ben. Mahirap ipaliwanag ang ekspresyong nakalatay sa mukha ng teenage heartthrob. Hindi iyon takot. Hilakbot iyon sa naging karanasan. Kung gayon ay totoo ang nakita niya, na totoo ang mga itim na usok ay masamang espiritu na namamatay sa lumang bahay na iyon. Mabilis na nag-isip ang matanda. May paraan pa upang mabuhay o magising si Bernard at ang lahat ng nasa loob ng haunted house na iyon. Holy water. Kailangan niyang masabuyan ng holy water ang mga bangkay. Iyon ang pag-asa niya para mabuhay ang alaga na itinuring na niyang anak at maging ang lahat ng tao doon. Nagmamadali ang mga hakbang na tinungo ni Mang Ben ang kinapaparadahan ng kotse nila ni Bernard. Pupunta siya ng simbahan at hihingi siya ng tulong sa kura paroko sa lugar na iyon. Hindi niya alintana ang mga taong nakahandusay sa dinaraanan niya. Pero gayon na lang ang gulat ni Mang Ben nang makitang nakabulagta ang sarili sa tapat ng kotse. Nasa tapat iyon ng nakabukas na pintuan ng driver's seat. Hindi. Sindak na sabi ng matanda. Dapat pala ay naniwala ako sa inyo, Tatay Ben. Kung nakinig ako sa inyo, pare-pareho tayong buhay ngayon. Parang naiiyak na boses ni Bernard. Lumingon si Mang Ben at nakita niya ang teenage movie star. Nangingilid ang luha, pero tulad niya ay patay na rin ito. Pinatay sila ng nabulabog na masasamang espiritu na nakatira sa pinagsushootingan nilang haunted house.
Naalimpungatan si Jack nang marinig ang langit-ngit ng hagdan. May pumapanhik, tiyak niya sa kanyang sarili. Mabilis pero walang kilati siyang bumangon. Hinagilap ng isang kamay ang isang stainless na tubo na nasa ilalim ng kama. Pinaghandaan na ni Jack ang pagkakataong ito. May gustong pumatay sa kanya. Matagal nang alam yun ni Jack. Maswerte na lang siya dahil nakaliligtas sa mga pagtatangka na iligpit siya. May hawak kasi siyang lihim. Isang lihim na kapag nabunyag ay marami ang maaapektuhan. Iyon ang dahilan kaya siya nagtatago sa rest house na ito. Ngunit sa kabila ng lihim niyang pagtungo sa bahay pahingahan, hindi pa rin siya nakaligtas sa mga taong patuloy na naghahabol sa kanya at gusto siyang ipapatay. Mahigpit na hinawakan ni Jack ang tubo at marahan at walang tunog na narating niya ang gawing pintuan. Nakapwesto na siya ng maayos at handang umatake para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang maramdaman ni Jack na bigla na lang tumahimik, nawawala ang langit-ngit na kanina ay pumukaw sa kanyang pagtulog. Hindi umalis si Jack sa kinatatayuan. Ang tubo ay mahigpit pa rin hawak ng dalawa niyang kamay at handang ipamalo anumang oras. 2 oras na namitig ang mga kamay ni Jack pero tila bulang naglaho ang kanyang kinatatakutan. Muli siyang bumalik sa higaan. Ngayon ay mas naging malayo na ang kanyang antok. Nagahalo ang pananakit at panlalaki ng kanyang ulo. Gusto niyang masuka sa patuloy na paggapang ng sakit. Parang gustong sumabog ng utak niya sa walang tigil na bayo ng malalakas na mga pintig. Dumapa siya sa kama. Itinakip niya sa ulo ang malambot na unan at mariing idinikit sa 2 tenga. Nang hindi pa rin nawawala ang sakit ng kanyang ulo, ay muling tumihaya at humugot ng sunod-sunod at malalim na mga buntong hininga. Marahan niyang ibinuga ang pumasok na hangin sa baga at unti-unti ay nakadama siya ng ginhawa. Napayapa si Jack. Pumikit siya. Sinikap niyang makatulog. Pinilit niyang alalahanin ang magagandang mga pangyayari sa kanyang buhay. Bagamat inabandon na sila ng kanyang ama at ina, hindi niya gaanong nadama ang paglaki ng may isang ama. Mabait ang kanyang ina at ibinigay sa kanya ang lahat ng mga bagay na pupuno para hindi niya madama ang kakulangan ng father figure. Binusog siya ng ina sa pagmamahal, pag-unawa at pag-alala at sa pera na din. Wala siyang hiniling na nabigo siya. Maging nang mag-drop out sa pag-aaral dahil nakabangga niya ang isang propesor ay inunawa siya nito. At ngayong may mga taong humahabol at gusto siyang patayin, ginawang paraan ng ina na maitago siya. Dinala siya nito sa malayong rest house na iyon. Napapaligiran ng matatandang puno ang rest house. Tago ito sa mata ng tao dahil na rin sa dami ng mga halamang nakapaligid sa malawak na bakuran nito. Ang sabi ng kanyang ina, tuwing katapusan lang ng buwan kung may dumarating na tagapaglinis sa rest house. Malayo pa ang katapusan kaya sigurado siya na kung may darating na tao sa rest house, tiyak na hindi ang katiwala iyon. Natitiyak niyang ang mga iyon ang gustong pumatay sa kanya. Sa isiping iyon ay muling napabalikwas si Jack. Muling hinagilap ang stainless na tubo na sadya niyang dinala
para magamit sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Mula sa siwang ng bintana ay napansin niya ang paglalaban ng dilim at liwanag. Paggabi na, mas hindi siya dapat matulog. Mas maraming nangyayari sa dilim ng gabing iyon. Maraming itinatago ang likod ng karimlan. Marahan niyang tinungo ang gawing bintana. Sumilip siya mula sa siwang na iyon. Binayo ng kaba ang dibdib niya. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Tila may mga anino siyang nakita sa gilid ng bakuran at nagkukubli sa mga halaman. Mabilis niyang ikinubli ang kanyang katawan. Maya-maya ay muli siyang sumilip. Wala na ang mga anino. Ngayon ay todo bayo na ang nerbiyos sa dibdib niya. Dahil nakatitiyak na siya na nasundan siya ng mga kaaway. Nanlamig ang buong katawan ni Jack. Nagpawis ang kanyang mga kamay at humulas iyon sa stainless na tubo na dumulas sa kanyang pagkakahawak. Ina! Ina! Sigaw ng isip ni Jack na nagpapasaklolo. Nagsisisi siya kung bakit mag-isang nagpaiwan doon. Sana ay nakiusap siya sa kanyang ina na samahan muna siya habang nagtatago o pinasamahan kaya nito sa isang maaaring pagkatiwalaan. Ngayon ay nakaamba ang panganib at posibleng hindi na malaman ng ina ang maaaring mangyari sa kanya. Ang bagsak ng mga paa sa tuyong mga dahon ay malinaw na rumerehistro sa isip ni Jack. Kumikilos na ang mga kaaway. Palapit na ang mga ito at papasok na sa rest house. Anumang sandali ay bubulabugin siya ng mga ito. Sa pilitang dadalhin at pilit siyang paaminin sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Pilit din sa kanyang aalamin ang mga lihim na kapag nabunyag ay sisira sa maraming mga tao at lalong maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Hindi siya papayag na makuha siya ng mga kaaway. Nakasisiguro siyang papatayin din siya ng mga ito, magsalita man siya o hindi. Ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa niyang makasama ang kanyang ina. Gusto pa niyang makita ang kanyang ama. Hindi siya basta susuko. Lalaban si Jack hanggang kamatayan. Sunod-sunod ang ragasa ng mga paa mula sa hagdan. Lumangit-ngit iyon sa bigat at dami ng mga paang nag-uunahang makuha siya. Dumagundong ang tambol ng pintig ng puso ni Jack. Humigpit ang kanyang hawak sa stainless na tubo. Magkamatayan na pero hindi siya basta pauhuli ng buhay. Bumagsak ang pinto. Hindi iyon inaasahan ni Jack. Pero hinaribas pa rin niya ang hawak na stainless na tubo sa lahat ng maaaring mahagip noon. Bumulwak ang pawis niya. Parang sasabog sa sakit ang kanyang ulo. Tila sasargo ang dugo niya at lalabas sa lahat ng butas sa kanyang mukha. May dumapong malakas na suntok sa kanyang panga. Sinundan ng isa sa sigmura. Nahilo si Jack. Napaluhod sa gumuhit na sakit na kanyang naramdaman. Sinamantala iyon ng mga kaaway. Binaluktot ang mga kamay niya. Tinapakan ang likod niya at lumagapak ang mukha niyang humalik na sa sahig. Umikot ang kanyang paningin. Ina! Ina! Sigaw ng isip niya. Kung narito ang kanyang ina,
ay hindi siya pababayaan nito. Hindi nito hahayaang masaktan siya. Poprotektahan siya nito at gagawa ito ng paraan upang maitakas si Jack. Pero naghalo ang luha at uhog niya sa kanyang pag-iyak ay wala ni anino ng kanyang ina at walang sasaklolo sa kanya. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Jack. Bago niya tuluyang ipinikit ang mga mata niya, ay naramdaman niya ang pagturok ng matulis na bagay sa kanyang braso. At kahit nakapikit siya, alam niya, nararamdaman niya na nakakaladkad siya ng mga kaaway at palayo sila ng palayo sa rest house. Sa wakas ay dumating ang ina ni Jack. Nakita niya ito at nakasuot to ng itim. Panay ang iyak nito. Yakap ng babae ang isang kabaong. Naisip ni Jack na marahil ay kabaong ito ng kanyang ama. Minsan ay nabanggit ng ina ni Jack na may dumating ditong balita na malubha ang daddy niya at nagpapahatid ng mensahe na kung maaari ay makita silang mag-ina para personal na makahingi ng tawad. Kaya ayaw din ni Jack na mahuli siya ng mga kaaway. Gusto pa niyang makita ang kanyang ama. Tinangka niyang lumapit sa ina, ngunit nahihirapan siyang kumilos. Wala namang may hawak sa kanya, pero hindi siya makaalis sa kinaroroonan niya. Nagpumiglas siya pero wala talaga siyang magawa. Nagtaka siya kung bakit hindi siya makagalaw. Narinig niya ang langit-ngit ng makinang magbababa sa kabaong sa hukay. Lumakas, humina ang palahaw ng kanyang ina. Napiga ang puso niya. Ibig niyang puntahan ang kanyang ina at ito'y yakapin. Gusto niyang sabihin dito ng maayos ang lahat. Gusto niyang sabihin dito na narito pa naman siya at hindi niya ito iiwan. Sumigaw ang kanyang ina. Sigaw na nagpalito sa kanya at nagbigay ng takot kay Jack. Jack, anak ko, bakit mo ko iniwan? Napatingin siya sa kabaong na unti-unti nang ibinababa sa hukay. Jack! Sigaw uli ng kanyang ina. At noon lang pumasok sa kanyang kamalayan na siya ang nasa loob ng kabaong at si Jack ay patay na. Ang rest house ay isang drug rehabilitation clinic. Doon dinala ng ina si Jack sa pag-asang gagaling pa ito sa pagkahumaling, pagka-adik at pagkagumon sa bawal na gamot. Hindi inakala ng ina ni Jack na sa rest house na iyon ay babawian ng buhay si Jack na kanyang anak. Banayad ang mga alon na humahampas sa batuhan. Dumadampi din iyon sa dalampasigan kung saan ang halik ng sumisilay na sinag ng araw ay nagdudulot ng magandang pakiramdam. Papalayo sa dalampasigan sa punto de vista ng isang manlalakbay. Ang pulong kinaroroonan ng beach house ay isang munting paraiso. Nasa isang maliit na isla iyon na napapaligiran ng tubig. Kulay puti ang mga buhangin na kumikislap sa tama ng sikat ng araw. Ang beach house, bagamat at hindi kalakihan, ay sapat na upang matirhan ng hanggang 20 tao o higit pa. Pinarerentahan ng beach house, halos walang summer vacation na hindi ito okupado ng mga bakasyonista. Karaniwan ay ipinarereserba pa ito panahon pa lang ng tag-ulan.
Minsan pa nga, may mga nagrerenta ng bahay na dito isineselebrate ang Pasko o Bagong Taon, at minsan ay maging mga birthday party, anibersaryo at iba pang mga importanteng okasyon. May mga kumpanya ring dito ginaganap ang kanilang team building, kaya naman lalong dumarami ang nakakaalam sa ganda ng isla kung saan naroon ang beach house. Isang mag-asawa ang may-ari ng beach house. Sila ang mag-asawang Villanueva. May solong anak ang mga ito, at ito ay si Marga. Isang napakagandang bata na ngayon ay isang napakaganda ng dalaga at malapit na ang kanyang debut. Sa isang bahagi ng isla na kinaroroonan ng beach house, nakatira ang mag-anak. Doon na rin lumaki si Marga. Isang tutor ang pabalik-balik sa isla para maturuan si Marga ng mga bagay na maaaring matutunan sa eskwelahan. Nauunawaan ng mga nakakakilala sa pamilya na labis ang pagmamahal ng mga magulang sa nag-iisang anak, kung kaya't takot na ihiwalay sa kanila ang kaisa-isa nilang anak. Ngayon nga ay dalaga na si Marga. Isa na siyang napakagandang dalaga na ang sino mang makakita ay tiyak na mabibighani. Ang mga binatang kalalakihan kapag naligaw sa gawin ng kanilang bahay ay pawang nabibighani sa kakaiba niyang ganda. Mahigpit ang mag-asawang Villanueva at kauna-unawa naman iyon. Ayaw lang din nilang maagang umibig ang kanilang anak, lalo pat at wala itong kamalayan sa galaw ng buhay sa labas ng 4 na bahagi ng isla at ng 4 na sulok ng beach house. Ilang araw na lang anak, 18 years old ka na. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Mapapasayo na kung ano ang nakatakda sa'yo. Ang sabi ni Mr. Villanueva kay Marga habang kumakain sila ng umagang iyon. Excited na po ako. Kay tagal ko pong hinintay ang araw ng aking pagdedebu. Ang nakangiting sabi ni Marga sa kanyang ama. Ihanda mo ang iyong sarili. Maraming kakambal na pagsubok ang pagtalikod sa kamusmusan. Ang sabi naman ng kanyang ina na si Mrs. Villanueva. Excited sa pagdating ng araw ng pagdadalaga ni Marga. Hindi gaanong napagtuunan ng pansin ni Marga ang matalinghagang pangungusap na binitawan ng kanyang ina. Pagdating ng gabi, bilog na bilog ang buwan sa langit. Maaliwalas ang paligid at waring nais makipagsaya ng mahinhing simoy ng hangin sa mga alon sa ginaganap na pagdiriwang. Ngunit bago maghating gabi, dumilim ang paligid. Ang maliwanag na buwan ay unti-unting kinain ng napakadilim na mga ulap na tila sinadyang itago sa liwanag nito ang susunod na magaganap. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Mula sa malayong ibayo ng dagat kung saan makikita ang islang kinaroroonan ng pamosong beach house, napansin agad ng mga tao ang kakaibang liwanag na nanggagaling mula doon. Parang umuulan ng fireworks sa dakong iyon ng karagatan. Kakaiba sa mga karaniwang pailaw kung Bagong Taon, ang fireworks na nakikita nila ay tila naglalagablab na mga bolang apoy na nagsasayaw sa ere sa kasasabog hanggang unti-unting mawala. Matagal bago natapos ang spektakular na tanawin, halos bandang hating gabi na. Naging paksa ng usapan ang tanawing nagpahanga sa mga nakakita doon.
Tila bongga marahil ang pagdiriwang ng dibu ng solong anak na tagapagmana ng may-ari ng beach house. Isa lang ang ipinagtataka nila, wala silang nakitang mga panauhin na pumunta roon. Kung noong dati ay hindi nakikita at nakikihalubilo si Marga na mga pumupunta sa isla, ngayon ay nakikisalamuhan na ang dalaga sa mga panauhing nagpupunta sa beach house. Napabalita ang mahusay na pakikisama ni Marga, pero higit ang natatanging ganda ng babae. Maraming nagka-interes na pumunta ng isla. Karamihan sa mga iyon ay mga binatang nais manligaw sa unika iha ng mga Villanueva. Mas dumami ang nagrerenta ng beach house. Halos hindi na ito nababakante kahit panahon ng tag-ulan. Dati ay mga mag-anak at grupo-grupo ang nagpupunta sa beach house. Ngayon ay paisa-isa na, pero halos lahat ay binata. Iisa ang layunin nila, ang mapalapit kay Marga. Mag-iingat ka sa mga nakikipagkilala sa iyo, Marga. Baka mapahamak ka. Ang bili ng kanyang ina kay Marga. Alam ko po kung paano dalhin ang aking sarili, ina. Kilala ko po ang aking sarili. Magiging maingat po ako, ina. Ang sabi ni Marga sa kanyang ina. Napatango si Mrs. Villanueva. Pagkuwan ay inakbayan ng anak. Alam ko, Marga, malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam kong hindi mo kami bibiguin ng iyong ama. Hindi ko po kayo bibiguin ni ama, ina. Sa tagal nang ipinaghintay niyo sa aking pag-18, hindi ko po kayo bibiguin. Ang sagot ni Marga sa kanyang ina. Napangiti si Mr. Villanueva na nakikinig sa usapan ng mag-ina. Sa mga mata nito ay nakarehistro ang pagmamalaki sa pagkakaroon ng isang mabuting anak. Nang hapong iyon ay may dumating na magkaibigan sa isla. Ayon sa mga ito ay 2 linggo na mula nang ipareserba nila ang beach house sa ahensyang binabayaran ng mga Villanueva upang mga siwa sa pagpaparenta nito. Isang speedboat ang sinakyan ng magkaibigan. Pag-aari raw iyon ni Conrad, ang isa sa 2 binata. 5 araw ang reserbasyon ni Conrad sa beach house. Sa loob ng panahong iyon ay hindi nag-aksaya ng pagkakataon ang lalaki. Ipinagtapat agad dito kay Marga na ang tunay na sadya sa pagpunta roon ay upang masabi sa dalaga ang niloloob nito. Unang kita ko pa lang sa'yo nang mag-company outing kami dito ay ipinangako ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Seryosong sabi ni Conrad kay Marga. Paano mo mapapatunayang mahal mo ako? Ang tanong ng dalaga kay Conrad. Kahit idaan mo ko sa anumang pagsubok ay gagawin ko para mapatunayang tapat ang hangarin ko sa'yo. Sagot ng binata. Kung gayon, sa susunod na pagbilog ng buwan ay bumalik ka rito. Ikaw lang pwede ba? Sabi ni Marga kay Conrad. Kung yan ang gusto mo. Lumakas ang tibok ng dibdib ni Conrad. Ayokong may ibang makakaalam na babalik ka, sabi ni Marga. Tumango si Conrad kay Marga. Kung gayon, Conrad, sa susunod na pagbilog ng buwan ay malalaman mo ang aking kasagutan, sabi ni Marga kay Conrad. Conrad, tingin ko ay mabuti kang tao. Kung ikaw ang pipiliin ko, siguro ay hindi ako magkakamali. Pero mag-iisip muna ako. Sa susunod na kabilugan ng buwan, palagay ko ay makakabuo na ako ng desisyon, sabi ni Marga kay Conrad. Salamat, Marga. Binigyan mo ko ng pag-asa, ang sagot naman ni Conrad.
Ilang beses binalik-balikan ni Marga ang balita sa diaryong dala ng ama. Nagpunta ito ng kabayanan para bumili ng kanilang mga supply at kapag ganoon ay nag-uuwi ito ng iba't ibang mga babasahin. Nasa ibabang bahagi ng tabloid ang larawan ni Conrad. Ayon sa balita ay nawawala ang junior executive. Inireport ng mga magulang nito ang pangyayari ng matiyak na parang bulang naglaho ang kanilang anak. Napailing si Marga. Nalungkot ito nang hinayang siya kay Conrad. Sa lahat ng mga nagtatangkang manligaw, sa binata pa na pinakamalapit ang loob niya. May nakuha na raw bang impormasyon ng pulisya tungkol sa pagkawala niya? Usisa ni Mrs. Villanueva habang pinag-aaralan ang damdamin ng anak. Umiling si Marga. Malungkot pa rin ito. Pagkatapos ay humingi ito ng paumanhin sa ina. Tinungo nito ang dalampasigan at pigil ang luhang tinanaw ang ibayo ng karagatang naghihiwalay sa isla at sa kalapit na bayan. Hindi nakaligtas sa paningin ng ama at ina ang paghihirap ng loob ng anak. Nakadama sila ng awa rito. Ngayon ay tiyak na nilang may espesyal na pagtingin si Marga kay Conrad. Pero ano ang kanilang magagawa? Ibig man nilang mabalik sa piling ng anak ang binata, pero imposible ito. Hindi ito materyal na bagay na kayang palitan ng salapi. Patuloy ang pagdating ng mga panauhin sa beach house at manaka-naka kapag bumibili ng dyaryo sa bayan si Mr. Villanueva ay nakareport doon ang pagkawala ng ilang kalalakihan. Pasama ng pasama ang mundo. Tingnan mo na lang itong mga balita. Pinatay, sinalvage, ni-rape at itong isa, nilapa, Mariosep. Sabi ng matandang binibilhan ng dyaryo at magazine ni Mr. Villanueva. Lola, bigyan nyo nga rin po ako ng isa niyan. Dagdagan nyo rin po ng crossword puzzle at teen magazine. Sabi ni Mr. Villanueva sa tindera. Karaniwan, ang naghahatid kay Mr. Villanueva sa beach house ay ang suki nitong bangkero. Pero wala ito ng araw na iyon. Kahapon pa ho namin hindi nakikita. Pati nga po yung bangka niya ay tila bulang naglaho. Kwento ng bangkerong kinontrata ni Mr. Villanueva. Baka naman may pinuntahan sa kabilang dagat, sabi ng lalaki. Imposible po iyon. Kilala namin si Polding. Hindi siya ang klase na lalayo dito sa lugar namin. Ang pinaka malayo nga lang pong napaghatiran niya ng pasahero ay sa beach house niyo po, sabi ng bangkero kay Mr. Villanueva. Ganun ba? Saan kaya siya naroon? Tanong ni Mr. Villanueva sa bangkero. Wala ho bang inihatid sa isla kahapon? Tanong din ng bangkero kay Mr. Villanueva. Wala namang bisita kahapon sa beach house. Schedule kasi namin ng general cleaning yon. Pakisabi kay Polding kapag bumalik na ay hinahanap ko kamo siya. Alam mo'y muntik na akong hindi makapamili ng supply kung walang naligaw na bangkero sa isla. Siya kasi ang inaasahan kong sumusundo sa akin, sabi ni Mr. Villanueva sa bangkero. Hayaan niyo po at makakarating po iyon, sabi naman ng bangkero kay Mr. Villanueva. Pauwi na ang bangkero nang magpasyang lumigid sa isla. Sa likod kung saan hindi kita ang beach house at ang bahay ng mga Villanueva. Ibig niyang magbaka sakali na makita si Polding, bagamat imposible. Pabalik na siya sa bayan nang may mapansin siya. Sa isang bahagi ng isla ay may bakas ng bangkang hinila patungo sa mapunong bahagi na iyon. Kinabahan ng bangkero.
Malakas ang kutob niyang nasa isla si Paulding at hindi ito nagpunta kung saan. Bumaling na ang bangka ng lalaki pabalik sa bayan nang marinig ang tawag na tila batubalaning humatak sa paningin. Si Marga? Nasa dalampasigan ang dalaga at kumakaway. Tila nagyelo ang pakiramdam ng bangkero. Naalis ang lahat ng hinala niya at pag-aalinlangan. Gumaod pabalik ang lalaki at iyon ang pagkakamali niya. Iyon din ang naging pagkakamali ni Conrad at Paulding. Iyon din ang naging pagkakamali ng iba pang mga lalaki na naakit sa ganda ni Marga. Dahil lingid sa lahat ay may lihim na sumpang kakambal ang pagkatao ng babae. Sa edad na 18 ay magiging kanibal ang dalaga at kailangan makakain ng laman ng tao pagbilog ng buwan upang patuloy na mabuhay. Natagpuan na lang ang bangkero ang sarili na buhat ng mag-amang Villanueva. Iyon ay matapos siyang barilin ni Mr. Villanueva na ang punglo ay nakapaparalisa. Dinala siya ng mga ito sa isang silid na may malansang amoy na mga dugong natuyo. Silid ito kung saan kinakain ni Marga ang mga biktima. Umaga na, isang binata ang umarkila ng isang bangka na maghahatid dito sa nirentahang beach house. Doon daw ito magpapalipas ng weekend. Tulad ng iba, pakay ng binata na mapalapit kay Marga. Kaya nang makita ni Marga ang papalapit na bangka ay lihim siyang napangiti. Hindi talaga siya mawawala ng pagkain hanggang may lalaking maaakit ng kanyang kagandahan. Umaangil ang makina ng jeep na minamaneho ni Manong Badong. Galit na galit iyon na parang sumisigasing, kumbaga sa hayop. Diniin na ni Badong ang silinyador. Humaginit ang pampasaherong jeep sa highway. Nagsisi si Manong Badong na nagpaabot ng gabi sa pag-uwi. Ayaw na ayaw pa naman niyang dumaan sa highway kapag madilim na. Mahaba kasi ang daraan ng sabana at walang kailaw-ilaw ang kahit isang posting naroon. Napakayaman pa naman ang kanyang guni-guni. Kung ano-ano ang nai-imagine niya habang nagmamaneho. Bukod doon, may masama siyang karanasan sa sabanang iyon kaya todo iwas talaga siya na dumaan doon. Sinulya pa ni Manong Badong ang kanyang relo. Maghahating gabi na. Umalo na ang kanyang dibdib sa kaba. Muling pinaharurot ni Manong Badong ang kanyang sasakyan. Halos lumipad siya sa highway nang mula sa malayo ay may natanlawan ang ilaw ng kanyang sasakyan. Isang taong nakasuot ng kulay puting damit at siya ay pinapara. Kinilabutan si Manong Badong. Anak ng sinasabi ko na eh. Kahit nag-iisa siya ay pasigaw niya itong nasabi. Ito ang white lady na paksa ng usapan ng mga driver at mga biyaherong nagdaraan sa lugar na iyon. Babaeng nakaputi. Pinapara ang mga dumaraang sasakyan. Sa bilis ng pagpapatakbo ay hindi na niya iniiwas sa babaeng nakaputi ang kanyang jeep. Alam niyang kahit masagasaan ito ay tatagos lang ang kanyang jeep sa multo nitong katawan. Lalo niyang dinidiinan ang silinyador. Pikit mata, balot ng kilabot ang buong katawan ni Manong Badong. Sinasagasaan niya ang babaeng nakaputi sa kalsada. Bahala na. Yun lang ang nasabi ni Manong Badong at mabilis na pinatakbo ang jeep. Maya-maya pa ay parang may nagulungan si Manong Badong.
Umangat ang gulong niya. Parang mayroon siyang nasagasaan at lalo siyang kinabahan. Tao ba yun? Tao ata yung nagulungan ko. Pero hindi naman siguro. Baka white lady yun. Ang takot na sambit ni Manong Badong. Gayunpaman ay unti-unting nagpreno si Manong Badong. Umaalon sa kaba ang kanyang dibdib. Magkahalo ang takot at sundot ng konsensya. Kaya nagpasya na siyang balikan ng lugar na kinakikitaan ng babaeng nakaputi. Lumingon siya sa paligid at laking gulat niya nang makitang wala na ang nakatayong babaeng nakaputi na kanina ay pumapara sa kanya. Pero ang higit na nagpakaba sa kanyang dibdib ang tumpok ng damit na puti na nakalugmok sa daan. Tao nga na disgrasya ko. Diyos ko, paano to? Nangatog si Manong Badong. Nawala ang epekto ng mga kahon-kahong case ng beer na nainom niya sa bahay ng kumpare niyang si Johnny. Hindi niya alam ang kanyang gagawin, kung dadalhin ba niya ito sa doktor ang kanyang nasagasaan. Pero hindi na rin naabot ng buhay ito kung sakali, dahil napakalayo ng nag-iisang klinika ng doktor sa susunod na bayan. Iiwan kaya niya ito? Ito ang nagtatalo sa kanyang isipan. Kapag hindi niya iniwan ang babae, ay posibleng mabilanggo siya at lalo na lalabas sa imbestigasyon na siya ang nakasagasa rito, at ayaw ni Manong Badong na makulong. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ang laging dalang flashlight at bumaba siya ng jeep. Titignan niya ang nasagasaan. Iyon man lang ang magagawa niya para rito. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nangangatog pati ang baba ni Manong Badong. Sa 10 taon niyang pagmamaneho ay ngayon lang siyang muling nakaaksidente. Kung bakit kasi nagpagabi pa siya at kung bakit siya nagpakalasing, sinisisi ni Manong Badong ang kanyang sarili. Itinutok niya ang flashlight sa tumpok ng damit. Nagulat si Manong Badong. Lalo siyang kinilabutan. Tumpok lang talaga iyon ng mga damit ang naroon. Walang tao. Ibig sabihin, minumulto nga siya. White lady ang nasagasaan niya. Halos di pa rin ni Manong Badong ang kinaroroonan ng kanyang jeep at nanlaki ang kanyang ulo. Nang mapaurong siya, nanlaki din ang kanyang mga mata. Nasa manibela ng jeep ang white lady. Nakalingon ito sa kanya, pero hindi niya kita ang kabuuan ng muka dahil sa dilim. Ang kamay ni Manong Badong na may hawak ng flashlight ay hindi na niya maiangat sa tindi ng takot. Pinaandar ng white lady ang kanyang jeep. Kung paano nito nagawa ay hindi kayang ipaliwanag ng nasisindak niyang kaisipan. Siguro ay lasing lang siya. Lasing lang si Manong Badong. Giit iyon ni Manong Badong sa kanyang sarili. Hindi totoo ang nangyayaring ito. Walang tigil sa pagtambol ang dibdib ni Manong Badong habang tinatanaw ang papalayong sinag ng taillight ng kanyang jeep. Tinangay iyon ng white lady. Pumikit siya at dumilat si Manong Badong. Totoo ang nangyayaring ito. Lasing siya kanina, pero wala na ang kalasingang iyon. Matinong-matino na ang kanyang kamalayan. Nasa gitna siya ng mahabang sabana. Wala ni isang tunog na maririnig.
Hating gabi na at imposibleng may magdaan pang sasakyan sa lugar na iyon. Nanlalamig si Manong Badong pero nag-iinit ang buong pakiramdam sa takot at pangamba. Nagsisimula na namang gumana ang kanyang imahinasyon. Nakakita siya ng mga anino sa dilim, kapre, tiyanak, engkanto, pugot na ulo, itak na nakatarak sa muka at putol-putol na katawan. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga kampo ng dilim na pananakot ng kanyang ina noong bata pa siya. Kakagatin siya ng vampira, tatangayin siya ng aswang at kakainin siya ng maligno. Pumintig-pintig ang sentido ni Manong Badong. Parang sasabog iyon sa takot. Napaupo si Manong Badong sa maalikabok na kalsada. Desperado na siya. Halo-halo ang kanyang nararamdaman at ang kanyang naiisip sa kanyang utak. Ang mga nakakatakot na pangitain. Matagal siyang nanatili sa pagkakaupo. Pipikit at didilat siya, pero ang yakap ng takot ay naroon pa rin. Ayaw nitong humiwalay. Sa bawat tiktak ng orasan ay nadaragdagan iyon. Ang tambol sa dibdib na kanina ay malakas, dagungdong na ngayon. Dagungdong sa kaba at takot. Napadilat si Manong Badong. Nakadama siya ng pag-asa. Mula sa malayo ay nakita niya ang ilaw ng isang parating na sasakyan. Excited siyang tumayo. Mahigpit na hinawakan ng flashlight at pinindot niya iyon at umilaw ito. Pinagsayaw-sayaw niya ang ilaw ng flashlight kahit malayo pa ang sasakyan para mapansin siya nito. Medyo malapit na ito nang maisipan niyang lumagay sa gitna ng kalsada. Ibig niyang makatiyak na makikita siya ng driver nito. Ibig niyang makaalis sa lugar na iyon. Ibig na rin niyang makauwi. Palapit na ang sasakyan. Sumisinag kumbaga sa isang hayop ang pagmamadali. Pinasayaw niya ang ilaw ng flashlight. Para! Sigaw niya dito. Hinarang ang katawan at idinapa ang dalawang kamay. Sinagasaan si Manong Badong ng sasakyan. Mabilis lang iyon. Parang kumurap lang si Manong Badong. Alam niya sa sarili na buhay pa siya. Lasog man ang kanyang katawan ay buhay pa rin si Manong Badong. Kailangan niya ng tulong. Gusto pa niyang mabuhay. Baka umabot pa siya sa klinika sa susunod na bayan. Narinig niya ang paghinto ng kotse at binalikan siya. Pinilit niya huminga pero hirap na siya. Sa bibig niya pinilit ilabas ang hangin mula sa dibdib. Parang may nagrarambol sa kanyang lalamunan. Lumabas mula roon ang masaganang dugo mula sa kanyang katawan. Nang hilakbot siya, kapag nagpatuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang katawan ay mauubos iyon at posible siyang mamatay. Nakarinig siya ng mga yabag. Palapit ng palapit. Huminto ang pares ng mga paa sa tapat niya. Nakapikit siya pero alam niyang tinatanglawan siya ng flashlight ng mga dumating. Ang akala ko'y multo. Narinig niyang hintatakot na sabi ng isang tinig. Iniwasan mo na lang sana kasi. Paninisin ng isa namang tinig. Akala ko kasi ay multo eh. Akala ko tatagos lang sa sasakyan dahil multo nga. Kulay puti kasi yung damit niya eh. Tinig ng isang lalaking naririnig ni Manong Badong na tiyak na nakasagasa sa kanya. Anong gagawin natin? Tanong ng tinig ng isang babae. Ano kaya gagawin natin kundi
Iwanan na siya rito. Hindi na rin ito aabot sa klinik eh. Malayo pa ang susunod na bayan. Saka mananagot ako sa batas kapag nalaman akong nakasag-asa rito. Deklara ng tinig na lalaki. Iiwan natin dito, sigurado ka ba? Sabi ng isa pang tinig. Siyempre, wala namang nakakita diba? Walang saksi, kaya tayo na. Baka may maligaw pang sasakyan dito. Narinig ni Manong Badong ang mabilis na mga hakbang na papalayong mga yabag. Wag, wag. Pigil niya dito. Pero sino ang makakarinig sa kanya? Gayong ang isip na lang niya ang gumagana sa kanyang katawan. Isang tumpok na puting damit na lang siya sa gitna ng maalikabok na kalsada ng sabana. Isang eksena ang ngayon ay palinaw ng palinaw sa kanyang gunita. Bago pa lang siyang nagmamaneho, sa sabanang iyon siya nagpa-practice mag-drive. Dahil bihira ang nagdaraang mga tao at sasakyan doon. At doon siya unang nakaaksidente. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang nasagasaan niya. Hindi na malinaw sa kanya kung saan nanggaling ang babae at kung paano niya ito nasagasaan dahil lango siya sa alak. Tinakbuhan niya ang babae at isinumpa na rin niya ang alak. Sa unti-unting pagbabalik at pagkawala ng malay ay nakita niya ang paghihiwalay ng espiritu sa lasog niyang katawan. Ngayon, magiging kaluluwa na rin siyang maghahanap ng katarungan sa nakalulunos ng pagkamatay. Nagbayad na siya ng kanyang kasalanan.